Hallelujah. Mga awit, chapter 18, awit ng tagumpay ni David. Verse 1, O Yahweh, ikay aking minamahal. Ikaw ang aking kalakasan. Si Yahweh ang aking batong tanggulan, ang aking tagapagligtas, Diyos at kanlungan, tagapag-ingat ko at aking sanggalang. Kay Yahweh ako'y tumatawag, sa aking mga kaaway ako'y inililigtas. Karapat-dapat purihin si Yahweh. Ginapos ako ng tali ng kamatayan. Tinabunan ako ng alon ng kapahamakan. Nakapaligid sa akin ang panganib ng kamatayan. Nakaumang sa akin ang bitag ng libingan. Kaya't si Yahweh ay aking tinawag. Sa aking paghihirap, humingi ng habag. Mula sa kanyang templo, tinig ko ay narinig. Pinakinggan niya ang aking paghibig. Ang buong lupa ay nauga at nayanig, pundasyon ng mga bundok ay nanginig. Sapagkat ang Diyos ay galit na galit, lumabas ang usok sa kanyang ilong, mula sa kanyang bibig ay mga baga at apoy. Nahawi ang langit at siya'y bumaba, makapal na ulap ang tuntungan niya. Verse 10, Sa isang kerubin siya ay sumakay, sa papawirin mabilis na naglakbay, ang kadilimay ginawa niyang takip, maitim na ulap sa napuno ng tubig. Gumuhit ang kidlat sa harapan niya, at mula sa ulap bumuhos kaagad ang maraming butil ng yelo at baga. Nagpakulog si Yahweh mula sa langit, tinig ng kataas-taasan, agad narinig. Dahil sa mga palaso na kanyang itinudla, ang mga kaaway ay nangalat sa lupa. Nagsala sa labat ang guhit ng kidlat, lahat ay nagulo, kaya't nagsitakas. 15. Dahil sa galit mo, O Yahweh, sa ilong mo galing ang bugso ng hangin. Kaya't ang pusod ng dagat ay nalantad, mga pundasyon ng lupa ay nahayag. Mula sa kalangitan itong Panginoon, sa malalim na tubig ako'y iniahon. Iniligtas ako sa kapangyarihan ng mga kaaway na di ko kayang labanan. Sinalakay nila ako noong ako'y naguguluhan, ngunit si Yahweh ang sa aking nagsanggalang. 19. Nang nasa panganib, ako'y kanyang tinulungan, ako'y inilagtas sapagkat kanyang kinalulugdan. Pinagpapala ako ni Yahweh, pagkat ako'y matuwid, binabasbasan niya ako dahil kamay ko'y malinis. 21. Mga utos ni Yahweh ay aking sinunod, hindi ko tinalikuran ang aking Diyos. Lahat ng utos niya ay aking tinupad, mga batas niya ay hindi ko nilabag. Nalalaman niyang ako'y walang kasalanan, paggawa ng masama aking iniwasan. Kaya naman ako'y ginagantimpalaan niya, sapagkat alam niyang ako'y totoong walang sala. 25. Tapat ka, O Diyos, sa mga tapat sa iyo, at napakabuti mo sa mabubuting tao. Ikaw ay mabait sa taong matuwid, ngunit sa masama ikaw ay malupit. Ang mapagpakumbaba ay iniligtas mo, ngunit iyong ibinagsak ang mga palalo. Ikaw, O Yahweh, ang nagbibigay sa akin ng ilaw. Inaalis mo, O Diyos, ang aking kadiliman. Pinapalakas mo ako laban sa kaaway, upang tanggulan nito ay aking maagaw. Ang Diyos na ito ay sakdal ang gawa, at maaasahan ang kanyang salita. Siya ay kalasag ng mga umaasa at naghahanap ng kanyang kalinga. 31. Si Yahweh lamang ang Diyos na tunay, tanging Diyos lamang ang batong tanggulan. Ang Diyos na sa akin nagbibigay lakas, sa daraanan ko'y siyang nag-iingat. Tulad ng usa, tiyak ang aking mga hakbang, inaalalayan niya ako sa mga kabundukan. Sinasanay niya ako sa pakikipagdigma upang mabanat ang pinakamatigas na pana. Iniingatan mo ako at inililigtas sa iyong pagkalinga. Ako ngayoy tanyag sa iyong pagtulong, ako'y naging matatag. Inaalalayan mo sa bawat paghakbang, ang mga paako'y hindi nadulas. Mga kaaway ko'y aking hinahabol, di ako tumitigil hanggang di sila nalilipol. 38. Di sila makabangon kapag ako'y sumalakay, sa paanan ko'y bagsak sila at talunan. Pinapalakas mo ako para sa labanan, at pinagtatagumpay sa aking mga kaaway.
Mga kamay ko'y pinapaatras mo, ay mga kaaway ko'y pinapaatras mo. Mga napupuot sa akin ay pinupuksa ko. Humihingi sila ng saklolo, ngunit walang tumutulong. Tumatawag rin kay Yahweh, ngunit hindi siya tumutugon. 42. Dinurog ko sila hanggang sa matulad sa pinong alikabok na ipinapadpad. Aking itinapon, niyapak-yapakan, gaya ng putik sa mga lansangan. Sa mapanghimagsik na bayan ako'y iniligtas mo, sa maraming bansay ginawa mo akong pangulo. Ang aking nasasakupan ngayoy marami na, kahit na nga sila ay hindi ko kilala. Verse 44, sa bawat utos ko sila'y sumusunod, maging mga dayuhan sa aki yumuyukod. Nawawalan sila ng lakas ng loob, nanginginig papalabas sa kanilang muog. Buhay si Yahweh, Diyos ko't tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Ang kanyang kadakila ay ating ipahayag. Pinagtatagumpay niya ako sa mga kaaway, mga bansay ipinapailalim niya sa aking paanan, at inililigtas niya ako sa aking mga kalaban. Laban sa mararahas, ako'y pinagtatagumpay sa aking kaaway, ikay aking kalasag at patnubay. Sa lahat ng bansa, ikay aking pupurihin. Ang karangalan mo'y aking aawitin. Ang iyong pangalan aking sasambahin. Last verse 50. Dakilang tagumpay ibinibigay ng Diyos sa kanyang hari. Tapat na pag-ibig ipinadarama niya sa aking pinili. Kay David at sa lahat ng kanyang salilahi. Papuri po sa pagkabasa ng ating banal na salita sa mga awit 18 verse 1 hanggang 50. Papuri po sa Panginoon. Amen po. Thank you po, Andreas. Salamat po, Ma'am Annalyn, sa pagbabasa ng ating pagninilayan ngayong umaga. Ayan, purihin po ating Panginoon. Habang ang mundo po, tayo po ay talaga nagdiriwang ngayon ng ating pong pag-alala sa ginawa ng ating Panginoong Jesus. Sa kanyang pagkabayubay sa krus. Tayo po sa panahong ito, na kung saan ay nadiriwang. Hinaalala natin, hindi na po dapat natin na kung saan ay tayo kung ano pang magagawin natin, na kung saan sa dati nating mga ginagawa, ay tayo po yung ating mga tradisyon na kung saan inapamulatan. Pero ngayon po na dahil tayo po ay nag-aaral ng salita ng Diyos, yung full gospel ni Lord na unawaan natin. Ito po yung saan ay kung sila po ay yung iba'y kumbaga ang iba ang kanilang pagninilay, pero tayo po, sa paggunita sa mga ganitong mahal na araw, pero tayo po, ito po yung ating pagpaalala, pag-alala, yung pagninilay po natin na ganito na dapat sa yung presence ni Lord ang ating nakakaniig, hindi yung sa mga bagay na kung saan ay hindi natin makikita biblically. Naalala ko lang po, bago lang po ako magbahagi, kagabi ako ay nakabuklat po sa Facebook, mayroong mga kabataan na kung say parang posisyon, na may ako nakita po ninyo yun, may dalang krus, na kung saan marami din kabataang sumusunod-sunod, na yung batang may dala ng krus ay nakaapito, nakaputing damit na mahaba. Ay isang kabataan, siguro kilala yung may dala ng krus, ay biglang sumakay doon sa krus na kanyang bitbit sa balikat. So, ang tendency, siyempre, nabigatan siya, ang ginawa, ibinaba yung krus na hawak niyang kahoy, bagamat meron nakaalalay sa kanyang humawak, inalis yung kanyang balikat, at ang ginawa ay sinipa yung bata na kung saan ay sumakay doon sa krus na kanyang hawak-hawak. Sabi ko, Lord, nakakahabag, na kung saan yung kamangmangan nila na kung saan ay yung kumbaga parang yung mga tradisyon nga po na kung saan nating nakilala natin na kung saan hindi respeto at paggalang ginagawa kundi panlalait. Kumbaga andun nga po na muntik pa sila na kung saan ay siguro magkasuntukan, pero yung po magandala-dala yung krus na kung saan yung sagisag na yun na hindi nila nauunawaan, na yung sagisag na yun na dala yung krus yung kasalanan natin na kung saan ay pag-insulto sa kanila ginawa ng ating Panginoong Jesus. Pero dahil nga po sila walang kamalayan, pagkakilala, dahil sa tradisyon nakikita, na kung saan ay dapat nga po ay yung kahabagan natin na panalangin lang yung mga tao sa paligid natin.
So ayun po, sa atin po pagninilay ngayon, bagamat ito pong ating pinag-aaralan ay hindi po patungkol sa ating patungkol sa paghihirap ng ating Panginoong Hesus, but hindi po yun ang nakikita natin, kundi yung ating tayo nagninilay ng salita ng ating Panginoon sa ganitong mga kapanahunan. Ano po? So ayan po, tayo po ay nasa aklat nga po ng mga 18 ng aklat ng mga awit, chapter 18. At sabi nga po, tayo po ay kung sa mga nauna, maliksi ang verses, pero dito nga po ay meron po tayo na kung saan ay 50 verses sa ating pong pagninilayan. Pero hindi naman po natin tukukunin lahat. Kundi yung importante lamang po. Na makita po natin, dito po yung awit ng tagumpay ni David. Ano po? Sabi nga po dito ay ito yung kung saan ay makita po natin na si Haring David bilang lingkod niya, habang pinag-aaralan po natin, pinagninilayan yung mga salita niya, kasi mostly po din sa aklat ng mga awit, siya nga po ang sumulat. Siya yung gumawa, dahil siya nga po ay manunulat ng mga awit, na kung sa'y makita po natin kung gaano nga po yung puso niya, ay naandun yung gratitude na, no? Kaya po madidiscern natin kung paano sabi nga po ng ating Panginoon, ay malapit sa puso niya, si Haring David. Ano po? So, ayun po, tayo manalangin. Minsan pa, Ama, sa pangalan po ng Panginoong Hesus, narito kami, nagpapakumbaba, lumuluhog, lumalapit sa iyo. Salamat, Ama, na kami po'y malayang-malaya na kung saan ay napag-aaralan namin ang iyong mga salita. At yung kalayaang ito, Panginoon, sa buhay po namin, O God, ay patuloy naman po, Panginoon, na bigyan ka namin ng kaluwalhatian, O God. Lord, salamat po, Panginoon, sa paggunita po namin ng iyong paghihirap sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, sa katubusan ng aming mga kasalanan, at ngayon po'y kami namumuhay sa grasya at habagmod sa pag-ibig mo, O Diyos. Kaya po, Ama, sa oras sandali pong ito, sa aming pagninilay ng iyong mga salita, Ama, salamat, Holy Spirit, sa iyong pagsama, at salamat po, Panginoon, sa panibagong kapahayagan mo na ibibigay mo sa bawat isa sa amin. Gamitin mo lamang po ako ayon sa iyong naisin, punasan ng banal na langis sa aking mga labi, tungtungan ng aking balikat, ikaw po ang mataas sa gawain ito, God. Sa ngalan po na aming Panginoong Hesus, God. Salamat po, Holy Spirit, patuloy na mangusap ka sa bawat isa sa amin. And thank you, Father God, sa 20 na participant na nasa loob. Panginoon, sa bawat isang narito na kung sa i-welcome ka namin sa aming mga tahanan sa pamagitan po ng platform na ito, God. Ikaw nga po ang Diyos sa sumaamin, Panginoon, O God, in Jesus' name. Salamat po, Ama, sa iyong papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po rin po ating Panginoon. Salamat po sa akin pong mga kamanggagawa. Sister Pastora Libay at Pastor Jess, salamat po na kung sa mga susunod, kayo din po ang aalalay na pagbabahagi din po ng salita ng ating Panginoon para po sa bawat isa. Ano po? So, ayan po. Nakita po natin na po si Haring David, sabi nga po ay siya ayon kung saan ay siya po yung servant ni God, na kung saan ay siya po yung gumawa ng awiting ito, na kung saan ay may nakita po niya dito kung paano siya po ay nakalaya sa kamay ng kanya mga kaaway. Kaya po siya sa bawat ginagawa ng kanya ay binibigyan po niya ng awitin, ginagawan po niya ng awitin para mapapurihan ang Panginoon dahil naranasan niya na hindi siya pinabayaan ng ating Panginoon. Sabi nga po, gratitude of deliverance and victory. Ito po yung kung sa tema ng ating pag-aaralan sa Psalm 18, na kung saan ay ito po yung siguradong kapamaraanan para makalaya po sa kung saan ay nakapaligid na kasamaan, na kung saan sabi nga po, the only sure way to deliver from surrounding evil is for God help for help. God call for help and strength. Pagtawag sa ating Panginoon para po sa kalakasang nagmumula sa Kanya. Kasi sabi nga po ng ating niya, si Yahweh ay ang Panginoon, o aking Panginoon, aking kalakasan, iniibig kitang tunay. Si Yahweh ay batong di matitipag, matibay kong muog at tagapagligtas. Ang Diyos na sa akin nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. So, ito po'y para din po sa atin, ang pagtitiwala, pananalig natin sa ating Panginoon na siya yung may magagawa sa lahat ng aspeto ng buhay po natin. Ano po? Kaya nga po makita po natin na kung saan dito po sa kanya po, ito po kasi ng aklat ng mga awit sa atin pong Biblia, makita po natin, ito po ay nasa ikalawang Samuel din po, na ating napag-aralan na po sa ikalawang Samuel chapter 22. Ito po kabuuan din po na naandun. Ito po kabuuan ito na inawit ni Haring David. Ano po? Kaya nga po sabi nga po dito, sabi nga po David was a skilled musician. Mayroon po siyang mga harp na ginagamit. Yung parang gitara, noong panahon po ba yun? Parang ganun po yung pagkakaintindi ko. At andun nga po na siya po ay mahilig nga po siya na kung saan ay
gumawa ng awit na inaawit po yun sa templo ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po dito ay ito po yung kanyang pagsusulat ng mga awiting ito na hanggang sa panahonan ay ating pong napagninilayan at nagagamit din nga po din po natin. Ano, kung paano tinuturuan po tayo na magpasalamat sa pamamagitan ng pag-awit sa ating Panginoon. Ano po, na kung saan makikita po natin ang ating mga kapatid, ano po, yung effort nila na kung saan mga paglikuran ng ating Panginoon na maawitan sa kanila pong mga kalalagayan. Ano po, makita po natin sa kabala ng kaabalahan, sister niya may disability, pero pag habang pumapasok siya dito, ay ginagawa niya yung kanya na kung saan ay maparangalan ng ating Panginoon. Ano po? Sabi nga po dito ay andun nga po na kung saan ay dito po sa verse 3, makita po natin may apat na verse 2 and 3, makita po natin na kung saan ay may 5 bagay na kung saan ipinakita na kaagad dito. Ano? Yung God protection of His people ay limitless. Marami pong magaganap na yung many form na kung saan ay hindi ko matagalog ang form na kung saan ay makikita niya kung saan ay ginawang ito ni Haring David. Sabi nga po yung God protection to His people na kung saan ay ito nga po na kung saan ay limitless. Walang limit ano po na kung saan nakita po nito ni Haring David. Kaya nga po ito, sabi nga po dito, pinakita niya dito sa kanya verse 2 and 3 yung mga katangian ng ating Panginoon na kung saan ay yung pangangalaga sa kanya. Sabi nga po dito ay David characterized God's care with 5 military symbols. Sabi nga po ay kapag sabi nga po, arak, isang bato na kung saan hindi matitibag. Ano po? Arak that can be moved or anyone who will harm us. Isang bato na kung saan na kung saan ating Diyos para sa atin na walang makakapagtinag sa atin. Ano po, patuloy nga po na yung ating pong ginagawa ay ito po ay para sa ikatitibay po natin. Ano? At nakikita ko nga po mga kapatid na kung saan ay sa atin pong mga kapatid na narito, anong sabi nga po paggabi yung all phases, ano, sa lahat ng gawain, maganda lang, yung madaling araw, gabi, at ganitong sa araw, ano yung umagang-umaga, same paces, ano, na kung saan ay hindi nagsasawa. Bakit? Meron po tayo nakilala na kung saan ay may bato tayo na kung saan tinutuntong pa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon na di matitinag. Ano po? Sabi nga po dito, the rock that can be moved and anyone who will harm us. Yun po yung makitang na kung saan nasa verse 2 and 3. Isang bato na hindi matitibag, a fortress or place of safety where the enemy cannot follow. Ano po? Sabi nga po, dito ay ang Diyos sa akin nag-iingat. Ano? Na kung sa'y makita po natin, a fortress or place of safety where enemy cannot follow. Kaya nga sabi nga po, matibay na buong tagapagligtas, Diyos sa akin nag-iingat. Ano? Na kung saan ito po ay pinakita po ni Haring David, yung kanyang karakteristik ng ating Panginoon na ina-categorize po niya sa kanyang mga awitin. And number 3 po, a shield that comes between us and harm. Andun nga po na kung saan ay hindi tayo merong shield na kung sa isa kaaway hindi po tayo maaano. Kaya nga po yung Psalm 91, di po baga nandun pa rin isang pangako ng ating Panginoon. Tayo ingatan ng kanyang mga anghel. Ano? Tayo nga po ay hindi matitinag. Kasi nga po may nag-iingat sa atin. Andun din po a horn of salvation na kung saan ito po ay a symbol of might and power. Ano, nandun nga po yung ating kung saan ay tagapagtanggol at kalasag ng natin po nga po natin, na kung saan andun nga po yung kapangyarihan. Stronghold high above our enemies. Na kung saan ito po na kung saan yung kapangyarihang yun ng ating Panginoon na sumasa atin. Sa iyo, O Yahweh, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ay ililigtas. Kaya nga po, mga kapatid, patuloy na ipinakikita sa atin kung paano yung ating pananampalataya at pananalig sa ating Panginoon ay magawa po natin. Dahil nandito nga po si Haring David, ano po, na kung sa ipinakita niya mga karakteristik ng ating Panginoon. Dito pa lang po sa 2 verses na ito. A rock that can move, a fortress, a shield, a horn of salvation, at ang stronghold high above our enemies. Ano po? So, ayun po, makita po natin na kung saan, wait lang po. May nagtitinda po. Ayan. So, ayun po.
dito po makita nga po natin na kung saan, ito po yung kung saan, dito pa lang sa 2 verses na ito, makita po natin na kung saan ang mga katangi ang nakita niya David sa ating Panginoon. At ito ipinahayag po sa atin sa kapanahunan na tayo po ano maganap, andyan yung Diyos natin na kung saan ay nag-iingat, nagbibigay protection sa atin. Kaya nga po si Haring David ay lagi siyang punong-puno ng pasasalamat. Heart of gratitude, sabi nga po. Kaya nga sabi ko kanina, kaya nga siya po ay siguro naging malapit sa puso ng ating Panginoon ay dahil nga po sa kanya na kung saan ay yung pawusong nagpapasalamat lagi sa ating Panginoon. Lagi niya sa lahat ng aspeto ng buhay niya, ina-acknowledge po niya ang ating Panginoon sa lahat ng aspetong ginagawa po niya. Ano po? Kaya po, isang halimbawa na dapat din po natin gawin, ano po, sa ating pong pang-araw-araw na buhay, wag po tayong matinag. Kaya nga po, sa ating mga kapatid, tayo po kaya narito para magpalakasan, ano po, tayo nga po ay andito para hindi ko magsiraan, magpagalingan, kundi andun lagi tayo magpakumbaba. Lagi nating makita yung kapangyarihan ng salita ng Diyos na itinuturo sa atin kung paano ang ating Diyos ay sumasa atin. Ano po? Makita po natin yung ating sarili sa harapan ng ating Panginoon sa pamagitan ng pagninilay ng salita ng ating Panginoon. Ano po? Kaya po, napakabuti ng ating Diyos. Kaya po tayo sa panahon ito, we are blessed dahil napapag-aralan po natin na meditate isa-isa verses ang kanyang salita. Ano po? Sa verse 10 po, meron po isang sinabi dito, sa isang kirubin siya ay sumakay, sa papawirin mabilis na naglalakbay. Okay, palagi po natin nakikita yung kirubin o isang anghel na Panginoon. Ano po? Sabi nga po, cherubim is a mighty angel, makapangyari ang anghel ng ating Panginoon, and one of the function of the cherubim was to serve as guardian. Isang nagsisilbi siya na kung saan isang tagapagbantay po natin. Sabi nga po sa Biblia, ating mga pagninilay, bawat isa sa atin ay mayroong nagbabantay na anghel. Yun nga lang po, minsan pag tayo nagkakamali, mga hindi tama, syempre magigirib yung anghel na nagbabantay sa atin. Kaya po tayo minsan, kaya nga po natin na kaya nga po lagi tayong dapat nakaangkla sa ating Panginoon para po tayo ay patuloy na proteksyonan niya. Dahil sa maraming pagkakataon, nabasa po natin na totoong may anghel. Ano po? Sabi nga, ito at ang kanilang function sa atin po ay magsilbi na kung saan mag-iingat sa atin. This angel guarded the entrances to both the tree of life. Kasi sa aklat pa lang po ng Hinesis, nakita na po natin na kung saan doon sa chapter 3 na ipinagkatiwala, sinabi na mayroon binanggit na babantayan ng anghel na yun yung mga puno na kung saan naging dahilan para magkasala po ang ating unang mga magulang. Kaya yun binanggit po doon sa Genesis 3:24 and most holy place sa Exodus 26:31 to 33, ito po yung lugar na kung saan nakita po natin na kung saan ibinanggit din po. Babasa lang po tayo ng kaunti para lang po hindi po lahat nating verses ay ating babasahin. Ano po? Sabi po dito sa two cherubim of harm, sabi po dito, the most holy place na kung saan ibinanggit po dito sa kung saan ginawa po yung ating sa Exodus 26 na kung saan ito po yung tabernacle ng ating Panginoon, na po saan ginawa na po ng ating tabernacle. Sabi po dito sa Exodus 31, sabi po dito ay magpagagawa ka ng kurtinang yari sa 7 lino at lunang asul, morado at pula. Ito ay bubordahan mo na larawan ng kirubin. So, sisasabit ninyo ito sa mga kawit ng ginto at nakakabit sa tumaling akasya na binalot rin ng ginto at nakatindig sa tapat ng panulokang pilak. Ayan. Nakita po nito, binanggit po dito yung kirubin na kung saan ay dito po makita po. Marami pong beses binanggit po ang kirubin o ang anghel. Sabi nga po dito, the living creature carrying God's throne in Ezekiel 1 may bibinda. Yung po kung saan doon sa Ezekiel chapter 1 ay makita po dito na kung saan ay sabi nga po yung living creature. Na kung saan ay ito nga po isang bagay na kung saan ay dapat po natin panaligan dahil ilang beses mong binanggit sa Biblia na mayroong anghel na nagbabantay sa bawat isa sa atin. Ano po? Kaya yun po. Dito sa verse 13, sabi po dito, yung the most holy place, ano po, sa kadubagundong ang kulog ng langit, tinig ng kataas-taasan, agad narinig. So ano ibig, the most high was an important designation for David to make. Ito po yung kung saan ginawa po ni Haring David na kung saan, yung po sinansala po niya yung pagan idol worship. Ayaw ni Haring David na kung saan yung sumasamba sa mga pagan, ano po. Kaya nga po, sabi nga po ng ating Panginoon na kung saan, noon pa lamang po na kung saan sila ay nagko-conquer sa kanila promised land, sinabi ng ating Panginoon, may lugar na sinasabi niya, patayin ninyo lahat ang tao doon, babae, lalaki, matanda, bata.
Kasi nga po, sila yung mga taong sumasamba sa mga pagan. Kaya kung hindi nga nila papatayin yun, doon po nakikita po natin na kung sila po ay magiging impluwensya ng mga Israelita bagamat sa mga ating napag-aralan sa kasaysayan, talagang doon po ang pinagmula ng pagkakasala ng ating mga Israelita noong unang panahon. Kaya nga po sila po ay na 70 years po sila na-capture ng Babylon. Dahil nandun nga po na ayaw ng ating Panginoon na tayo ay sasamba sa mga kung saan ay Diyos-Diyosan. Isa sa mga bagay na kinamumuhian ng ating Panginoon. Dahil pinakikita nga po, malinaw na sinasabi, ang Diyos natin ay Espiritu. Kaya sa Espiritu at katotohanan, dapat lang natin siyang sambahin. Bagamat sa kapanahunan nga po, talagang lalo na po ngayon, ayan, kagabi, nagkaroon ng posisyon kung saan ay mga rebulto. Kung saan ito nga yung mga dating tradisyon na kung saan ay ating namulatan. Kaya nga po, salamat sa Panginoon dahil tayo binigyan ng pagkakataon na isilang na muli ng ating Panginoon sa panahon ito. Dahil dito po sa ating pong pag-aaral ng salita, full Bible verse na kung saan ay, sabi nga, full gospel church, na kung saan ito pong mismo Biblia ang ating hinahawakan na pag-aaralan. Kaya tayo nagkakaroon ng pagsilang na muli. Dahil sa pangunawa ng ating Panginoon, sa tulong ng Banal na Espiritu, nauunawaan natin kung ano yung ibig sabihin ng ating Panginoon, kung bakit tayo ay dapat isilang na muli. Dahil sa kasaysayan, talagang namumuhi po ang ating Panginoon, ang ating Diyos Ama sa mga pagan nation. Kaya, sabi nga po dito, the Most High was important designation for David to make pagan idol worship was deeply rooted in the land. So, ayun po, talagang nag-ugat na po doon sa kanilang mga na-conquer na mga lugar na kung sa iniutos ng ating Panginoon. And each region had its own deity. Sa bawat rehiyon may kanya-kanya po sila na kung saan ay kung paano sinasamba ang mga rebulto. But these images of wood and stone were powerless. Alam naman natin yun, mga kapatid, na kung sa'yo walang kapangyarihan yung mga sinabi din nga po yun ni Ezekiel, di po baga, mangmang lang ang gumagawa ng mga ganitong mga rebulto, di po baga, na kung saan ay yung kapirasong kahoy ay gagatong at yung kapirasong kahoy ay gagawin nilang Diyos na isang harapan ng ating Panginoon at talaga naman na isang foolishness, kamangmangan sa bawat isa sa atin, sa tao at sa harapan ng ating Panginoon. Na kung saan ay malinaw na alam natin na ang Diyos natin Espiritu, kaya dapat natin siya sambahin sa Espiritu lamang, hindi sa mga idols. So, ito po yung pakikilala ni Haring David. Saka dumagundong sa kulog ang tinig ng kataas-taasan agad narinig. Ito po yung the Most High. Ito po yung tinig ng ating Panginoon. But sabi po dito, kung saan ipinakita dito ni Haring David kung paano niyang ina-acknowledge sa kapangyarihan ang Diyos na kung saan kataas-taasan, na kung saan dumirinig at nakatunghay sa bawat isa sa atin. Makita po natin na kung saan magaganap nakikilala ng Haring David ang ating Panginoon kung sino siya. Kaya ngayon po sa ating kapanahon na patuloy pa rin nating nakikilala ang ating Panginoon sa pamagitan ng pagninilay natin ng kanyang salita. Patuloy nating nakikilala ang kanyang kabanalan, katwiran, ang kanyang kapangyarihan na kung saan sumasa atin. Kaya dito po, kailangan nga po natin na patuloy na limiin. Alam niyo po, sabi nga po sa amin pong sa aking pakikinig kahapon ng atin pong na aming pong mentoring, kumbaga sabi nga po ay ang ating Diyos po ay tunay na nagmamahal sa atin. Dangan nga lang po tayo ay hindi natin po kung saan talaga ina-acknowledge minsan yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. Kasi minsan talagang tayo po ay nananaig pa rin po sa atin yung ating kung saan ay simple nature po natin. Kaya nga po, kailangan nga po natin dapat laging magnilay ng salita ng Diyos. Sabi nga po rito, lumakad po tayo lagi sa katwiran ng ating Panginoon. Sabi nga po, the moment na kung saan ay tayo the moment na tayo tumigil sa paglakad sa ating Panginoon, dahil din yung pagkakataon na kung saan ay ang Diyos din po ay hindi kikilo sa atin. Kaya ito po yung mahalaga na kung saan sa ating lahat ng aspeto natin, ina-acknowledge natin po ang ating Panginoon. Sa verse 16, mula sa kalangitan, itong Panginoon sa puso ng dagat ako'y inihahon. So dito po, sa panahon na kung saan ay di pa yun, ibig sabihin itong pusod ng dagat ako'y iniahoy. Ito po sa panahon na tayo po ay kumbaga ay nasa panahon na tayo nasa trouble, nasa panahon na tayo ay may problema, may mga persecution, may mga trials, na kung saan ito po yung kung saan ay minsan
ay nagpapabagsak sa atin, nagte-threaten sa atin upang tayo manghina. Sabi nga po dito, pinakita dito na kung saan ay sinabi dito ni David na kung saan ay sabi po dito kasi sa English, He reached down from the high and took hold of me. He drew me out of the waters. Ano po? So, kung sa panahon na parang akalam natin na wala na tayong pag-asa, andyan po ang Panginoon, mga kapatid. God alone can rescue us. Ang Diyos lamang po ang makaka-rescue sa atin, sa ating pong mga kaaway. Sabi nga po, siya yung ating defender. Sabi nga po dito, when you wish that God will quickly rescue you from the troubles, remember that He can either deliver you or be your support as you through them. Ano po, siya po lang talaga. Kasi nga po, siya yung batong di natin matitibag sa buhay po natin. Siya yung ating defender. Kaya po mga kapatid, kagaya nga po ng ating ibang mga kapatid yan, na kung saan ay nakaranas ng ibang karanasan, ano po, na kung sa kabila na tayo po sumusunod sa ating Panginoon. Kagaya nga lang po yung mahak po tayo, yung mahak po ang ating mga account na hindi natin inaasahan, na kung saan ay nakakalungkot. Hindi o, kumbaga, ang sa puso mo, maiinis ka doon sa mga hacker. At the same time, maaawa ka din sa kanila. Dahil sila po ay alipin ng kadiliman. Alipin sila ng dyablo. Sila ay tuwang-tuwang gumawa sa mga bagay na kung saan ay ikasisira ng kanilang kapwa. Ano po, na kung saan ay ito po ay isang bagay na kung saan ay nagsusumikap ng ating mga kapatid na makapag-impok, pero sa isang iglap dahil sa sensya na kukuhan nila. Ano po? At ito po isang bagay na kung saan ay nakakalungkot on both side. Ano po? Doon sa nag-hack at doon po sa na-hack. Kasi nga po, yung sila'y alipin, yung mga nang-hack, sila'y alipin ng kadiliman at doon sa kung saan ay sa atin po ng mga kapatid na kung saan ay na-hack at nakunan, hindi naman po maliit lang na halaga, ay andun nga po sa atin naman, sa atin po ipagpapatibay naman po sa atin yun. Kung sa akin, sabi ko nga po, sa advice na ko na lang, na kung saan yun ay pera lamang, mas matindi, mas maano ang ibabalik ng ating Panginoon. Magamat yun nga po, sikapan niyang isave, lalo pat sila OFW, ay andun nga po na kung saan ay pagpapatibay naman po sa kanyang pananampalataya. And I do believe, dun sa kinamang yun, kaya nga, sa walang yun sa kanya, may i-replace yun ng Panginoon ng masigit. Hindi lamang sa finances, alam ko, but in other aspect of our lives. Kaya po mga kapatid, sa panahon na tayo po ay nanghihina, sa panahon na parang tayo ay nawawala ng pag-asa, andun nga po, God alone had rescued us. Ang Diyos lang po ang magre-rescue sa atin. Ano po? Kaya, sabi nga po dito, remember that He can either deliver you or your support as you through Him. Ano? Siya po yung mag-iingat po sa atin. Sabi po sa verse 18, sabi nga po niya dito ay, sumalakay sila nang ako ay bagabag, ngunit si Yahweh ang sa akin nag-iingat. Di po baga? Kaya sa panahon po ng ating mga bagay na kung sa hindi inaasahang pangyayari, pagtiwala po tayo, ang Diyos natin ay siyang patuloy na magre-rescue sa atin. Ano po? Sabi nga po dito, His protection is best for us. Ano? Ang pag-iingat po na ating Panginoon ang pinakang best para sa atin. Sabi nga po, pag daw tayo nakakaramdam na tayo lunod na sa mga trouble, persecution, trials, sabi nga po, andyan po ang ating Panginoon. Lord, andito po ako, help me. Tulungan mo ako. Ask God's help. Ano po? Dahil ang Diyos po natin lagi kasama po natin. When you feel like you're drowning in troubles, ask God to help you. Hold you steady, protect you, and this care you are never helpless. Hindi po tayo mawawala ng habag at kalinga sa ating Panginoon. Minsan matagal, pero tinetes lang po tayo ng ating Panginoon at para tayo lalong maging matatag. Alam na po natin yun sa ating pananalig at pananampalataya sa Kanya. Ano po? Sa verse 30, sabi po dito, ang Diyos na ito ay ganap ang gawa at maaasahan ang Kanyang salita. Siya ay kalasag ng mayroong nasa at naghahanap ng Kanyang kalinga. So, di po sabi nga po dito, as for God, He is perfect. His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Ano po, maganda po sa English. Sabi nga po dito, some people think that the belief in God is a crutch for weak. Ano po, people who cannot make it on their own. Ano po, sabi nga po, yung ibang mga tao na kulang sa pananampalataya sa ating Diyos, sabi nga po, ito daw po yung patuloy na kung saan ay sa mga mahihinang ang pananampalataya na kung saan ay gumagawa lang sila sa sarili ng pananaw. Hindi nila na nine-neglect na ang kapangyarihang magagawa ng ating Panginoon. God is indeed in shield to protect us when we are too weak to face certain trials for ourselves.
Malino po itong sinasabi na pinakita sinabi ni Aring David. As for God, His way is perfect. The word of the Lord is flawless. He is a shield for all who take refuge in Him. Diba? Siya yung nag-iingat sa atin sa panahon na kailangan po natin siya. Ano po? Kaya ito po, kailangan lang po natin na tayo magkaroon ng malalim na pananampalataya at panananalig. Huwag po tayo magkaroon ng alinlangan sa ating pong Diyos. Dahil ang Diyos po, ang kanyang salita ay makapangyarihan. Siya po yung nagsasabi, ang mga pangako niya sa kanyang salita ay buhay, makapangyarihan at tunay na totoo. Kaya wag po tayong wag tayo kung saan, nabasa natin to, narinig natin to, bakit sa akin, gano'n nangyari sa akin, iba nga mangyayari. Yon ang nagiging dahilan, nagiging root ng kaaway, para yun ang ikaw po ay mawala ng pag-asa sa buhay po natin. Kaya po mga kapatid, patuloy na patatagin natin ang ating pananampalataya. Sabi nga po, pinalalakas tayo na ating Panginoon, iniingatan, binabantayan, in order to send us back to an evil world to fight for Him, upang sa gayon, sa pagiging matapang natin, ay labanan natin ang gawa ng Diablo. Di po baga, sinabi din po yon sa aklat po ng Efeso, na lagi natin natutunghayan na pagninilayan. Ano po? Ang salita ng Diyos, ang ating panangga sa gawa at gawa ng kaaway. Ano po? Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon nung siya po ay nung siya sa John 4 na kung saan ay John 4 na kung saan siya ay tinukso ng Diablo. Di ba ang sabi ng ating Panginoon, lagi niya sinasabi, it is written, nasusulat. Kaya nga po yung nasusulat niya sa Bible yan, doon din ang sabihin po natin, it is written in the book. Nasusulat, sinabi na ay Panginoon. So yun ang panlaban natin. Kasi yun ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, it is written. Kaya nga, pag sinabi natin, it is written. Kaya nga yung pinangahawakan din natin, tayo po na kung saan ay nananalig sa salita ng ating Panginoon. It is written, nasulat din po sa salita ng ating Panginoon. The wealth of the wicked will go to the righteous. Di po ba? Isang bagay na nakita po natin, kaya panghawakan po natin yun. Na kung saan, dahil nasulat sa salita ng ating Panginoon. Ano? Sabi nga po, pinalalakas tayo, iniingatan tayo, binabantayan tayo upang tayo daw po I send us back into evil world to fight for Him. May karoon po tayong kapangyarihan na labanan ang gawa ng Diablo. Ano po? At walang iba yun, kundi ang salita ng ating Diyos na ating pong napagninilayan. Sabi nga po dito, David was not a coward. Hindi po duwag si David. He was mighty warrior. Di ba? Alam po natin, matapang siyang mandirigma. Mandirigmang physical, mandirigmang spiritual. Alam po natin yun, nasaksihan po natin yun sa ating mga unang pag-aaral sa aklat na kung saan ay sa Samuel, sa King na kung saan siya po, kaya nga po siya ay hindi nga pinagawa ng ating Panginoon ng templo, pinaghanda lang, dahil alam ng Panginoon ang kamay niya ay puno na kung saan ay dugo. Dahil matapang siya, dahil yun iutos ng ating Panginoon sa kanya. Ano po? David was not a coward, he was a man, one mighty warrior, even all with all his armies and weapons, knew that only God could ultimately protect and save him. So kung paano iningatan, proteksyonan, ginabayan ng ating Panginoon si David noong unang panahon, ay siya yun din yung Diyos natin ngayon. Kaya panghawakan po natin kung anong hinawakan, iningatan, proteksyon ng ating Panginoon si David, siya din yung Diyos na mag-iingat, magbibigay proteksyon sa atin sa kapanahunan. Huwag natin pag-alinlangan, huwag tayong magkaroon na kung saan ay doubt o kung saan ipagtatanong, kundi ang kininin lagi ang salita ng ating Panginoon na kung sa ating pinagninilayan ay sa atin po yun sa kapanahunan. Dahil ang salita po ng ating Panginoon ay natala maraming taon nakakalipas, pero ito din po yung ating Panginoon na kung sa nasa ating kapanahunan. Na kung sa gusto lang ng ating Panginoon, maging matapat tayo, magtiwala tayo, manalig tayo, ibigay sa Kanya ang lahat. Huwag natin siyang pangunahan. Yun ang gusto ng ating Panginoon dahil andun nga po na kung saan siya po yung sumasa atin. Alam niyo po, last Saturday, meron po akong isang kung saan ay magandang gawain. Mga kung saan ay maganda na kung saan ay mga preacher na kung saan alam po ay anointed. Yun po ay isa na kung saan dito po Santa Cruz. So yun po ay nag-prepare po ako na kung saan ako'y dadalo doon. Ano po? Dahil alam ko na matututo ako doon, mariripil ako. Kung saan ay makakakuha ko ng panibagong kapahayagan ng ating Panginoon. At the same time, nung po Saturday na yun, may gawaan din po kami sa aming lokal na iglesia. So sabi ko, pwede naman ako magpaalam sa loob ko lang. Pero nung kung saan, ay sinabi, nung Sabado yun, nung ako'y nagme-meditate na, nung ako'y nagde-devotion na, nakaready na po ako na pupunta doon sa gawain na yun ng Saturday. Yung po yung isa sa Santa Cruz na kung saan ay sa cultural.
Pero may gawaan din kami ng mga kabataan dito sa aming lokal na iglesia. Noong ako'y nagme-meditate na, noong ako'y nagdi-devotion na, Lord, nagpaalam na ako kay Lord, Lord, ako po ay pupunta sa Santa Cruz, doon po ako makikinig. Papaalam na lang po ako na ako hindi makakarating doon sa gawain na yun ng mga bata. Naka-assist lang naman ako. Kaya lang, ang iniremay ng ating Panginoon ay kung saan ay yung gawain yun na aking dapat atinan at yung aking pong binabible study na dinidisciple na. Ang pinalaan niya, hindi yung pangalan, kundi yung lugar. Sabi niya, anak, may Magdalena, na kung saan yun yung lugar na aking pinaglumpos ako nagpapayurir. Naalala ko Magdalena, isang kaluluwa, pangkakapatid, isang kaluluwa na kung saan dinadala ko sa arapaanan ng ating Panginoon. Also, yung sinabi ng Holy Spirit, pinaalala yung gawain ng mga bata. Ako lang naman po, kumbaga, kung saan ay sa kumbaga naka-assist lang sa isang program doon. Kaya lang, dahil tayo po ay nagme-meditate ang salita ng Diyos at naandyan nga po ang banal na Espiritu, dapat maging aware po tayo. Kaya po ayun, sabi ko nga po ay hindi ko po sinunod yung gusto ko na makarating doon sa kung saan. Hindi naman din po yung masama dahil ikatututo pa rin po, ikarelipil pa rin po ng aking spiritual na kung saan ay paglago. But somehow, dahil nagsalita ang ating Panginoon, nangusap ang Holy Spirit, kailangan po natin ng submission. Kailangan po, di ba? Ang kailangan natin, Panginoon, ay pagsunod. Hindi po yung mga bagay-bagay na gusto natin, kundi yung kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga po yung akin, nung kami mag-message na yung aking mga, Pastora, ba't hindi ka dumating? O kaya kasi nag-reserve po sila ng upuan, isikentay natin, baka makarating. Kaya lang nung matapos na, meron niyang importanteng pinunta, kaya hindi nakapunta. At nun nga po kayo magkwentuhan, sabi ko pa sa ito, hindi ako Pastora, pinag-reserve ka namin, ang ganda-ganda ng ganito. Oo nga, kaya lang, nangusap na ang ating Panginoon. Ayan. So mga kapatid, be sensitive. Maging sensitibo po tayo sa banal na espiritong sumasa atin. Obedient is better than sacrifices. Ano po? Ang pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon ang dapat natin masunod. Tayo po ay may kanya-kanyang calling. May kanya-kanya po tayong tungkulin bawat isa po sa atin. At dapat yung tungkulin yun, yung ating pong, yun ay dapat alam natin. At doon sa patnubay at gabay ng ating banal na espiritu, dapat alam po natin yung ating tungkulin sa bawat isa sa atin. At kung ano yung gusto ng ating Panginoon, yun ang masunod, hindi yung ating gusto. Ano po? Dahil kung sa akin, gusto ko talaga. Na kung sa kahit po ako gumastos dahil may registration, pero sabi nga po kasi, ay dahil ang Diyos ang nangusap sa oras ng aking devotion, hindi neglect ko po yun at sinunod ko po. At yun nga po, alam niyo po yung isang kaluluwang yung pinintahan ko. Dumating po ako doon, ako po, antok na antok. Galing daw siya sa labas, ang init nga naman ang panahon. Sabi niya, sister, pwede bang ako'y hilo ako, galing ako sa labas. Sabi ko, Lord, ito po yung pinapupuntahan niyo sa akin. Ito po yung pinapupuntahan ako, isang kaluluwa na kung saan. Mamaya na lang. Alam niyo po, talagang nag-antay ako, 30 minutes o 1 hour. Sabi ko, sige, makapahinga siya. Dahil pag galing ka nga naman sa labas, mainit, masakit ang ulo, kailangan mo i-idlip. So, pinagbigyan ko siya, nagpunta ako doon sa aking, malapit lang naman doon sa aking house church. So, ako, nanganta-nganta muna kay Lord habang nag-aantay sa kanya, nagbasa-basa ng Biblia. And then, nung alam ko na kung saan ay naka-idlip na siya, bumalik na ako. Nung una po, pungas-pungas pa rin. Pero later on, nung kami po nasa kalagitnaan ng pag-aaral, ayun, nakita ko na mumuti na siya. Na kung saan nakita ko na kung saan, kapatid, meron ka ba natutunan? Ay, Pastora, totoo naman pala itong mga ganito. Na kung saan siya pinag-aaral, ako po ito. Nakangiti na siya. So, ito, sabi ko, Lord, ito pala yung sinasabi mo na kung saan dapat kong gampanan. Isa lang kaluluwa siya. Pero sa harapan ng ating Panginoon, mahalaga yon. Kaya po mga kapatid, tingnan po natin, lagi po natin na kung saan sa ating pong paglakad sa ating Panginoon, ay yung pong pangungusap niya sa atin ang dapat po nating maunawaan. Ano po? Yung ating discernment sa ating Panginoon nangungusap sa atin. Ano po tayong bara-bara ng pagsunod, kundi andun lagi tayo kukonsulta sa Kanya. Ano po? Yan. Kasi po, nakita po natin si Haring David, kaya siya nagtatagumpay, dahil hindi po siya lumalakad ng hindi sumasangguni sa ating Panginoon. Ano po? David was not a coward. He was a mighty warrior who even with all his armies and weapons knew that only God could ultimately protect and save him. Ano po? Bakit? Dahil nga po siya sumusunod. Ano po? Dahil sa 32 and 34, sabi po dito, verse 32 and 30 to 34, it is God who arms with me with his strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of the deer. He enables me to stand on the height. Sabi po, He trains my hands for battle. My arms can bend or bow a bronze. Ano po? Sabi po dito,
sa ating mga sa Tagalog, sabi nga sa ating wika, sabi nga po dito sa verse 32, siya ay aking nagbibigay lakas, sa daraanan ko siya nag-iingat, katulad ng usa, naghakbang ko'y katiyak, pagkaakyat sa bundok, ako'y kanyang hawak. Sabi po sa verse 34, ako ay sinanay sa pagkipaglaban, bisig ko lumakas na animoy bakal. So nakita po natin, God promises to give strength to meet challenges. So ang Diyos po ang nagbibigay sa atin ng lakas upang maharap po natin ang lahat ng hamon sa buhay po natin. But He doesn't promise to eliminate them. Hindi siya nangako na kung saan ay ililimitan niya yun. Kundi sa pagkipagdigma natin, physical o spiritual, andun nga po na kung saan ay binibigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon. Pero hindi siya nangako na babawasan niya yun. If He gave us, kung binibigyan tayo ng kung saan ay mga daan na kung saan ay rough road, mga batong daan na sa ating pagtahak, no mountains to climb, kapag po dito yung mga bundok na ating tinaakyat, and no battles to fight, we could not grow. Sabi nga po, He does not leave us alone. Hindi niya po tayo iniiwan sa pagtahak natin sa buhay. Kung makyat sa bundok, kung tayo man po, mga kapatid, ay tayo ay sa ating paglakad ng pagsunod sa ating Panginoon ay may mga rough road na kung saan natural sa buhay po natin, na kung saan yung mga kung saan ay sa ating pakikipaglaban, ay andun nga po na kung saan hindi tayo lalago kung tayo lang. Dahil andun nga po, nangako ang ating Panginoon na siya ay kasama natin sa lahat ng hamon ng buhay po natin. Sabi nga po dito, He stand beside us, teaches us, and strengthen us to fight for that. To face them, para harapin. Sabi nga po, siya ay kasama natin, nasa gilid po natin siya. He is beside us, teaches us, and strengthen us to face them. Siya yung nagtuturo sa atin, kaagapin natin ang ating Panginoon to face the challenges. Siya yung nagbibigay ng katatagan kasi makita po natin physically talaga si Haring David, kung atin po i-meditate at dahil doon sa ating pag-aaral sa kanya, sa mga ibang kapatid natin ngayon naman po na pag naririnig ito, ay andun nga po na kung sa isa kasaysayan, nakita natin kung gano'ng hirap ni Haring David simula nung siya po ay kung sa itawagin ng ating Panginoon. But in spite of that, siya nagpatuloy. Lahat ng ginawa niya, ipinagpatuloy, lahat ng hamon ng buhay niya, ay pinagpatuloy niya, hindi po siya nakbag, hindi po siya, tumalikod, bagkus ninarap niya. Kaya yun din po ang sabi sa atin ng ating Panginoon, na kung saan ay naandun siya para sa tabi natin. God is stand beside us, teaches us, tinuturuan tayo, pinalalakas tayo upang harapin ang lahat ng paghamon sa buhay po natin. Kaya nga po, masaya, we are blessed dahil sa ganitong pagkakataon na pagninilayan natin ang salita ng ating Panginoon. Sabi ko nga po, ito pong Biblia, ilang beses ko na pong nabasa sa loob ng isang taon. Ako nagpapakumaba, hindi ko tinataas ang sarili ko. Pero habang ganito po, na ako'y nagbabahagi, ako'y natututo pa rin. Marami pa rin bagay ang itinuturo sa ating Panginoon. At na kung saan, sa akin din pong ikatatatag bilang isang anak ng ating Panginoon. Kaya po, makita po natin na hindi po tayo nasa kung saan ay sa ganitong panahon tayo pinagpapala ng ating Diyos. Sa kabila ng nagaganap sa ating kapaligiran, na kung saan ipasinyales ng end times, but still, andyan po si God. Na kung saan He is a God of control, He is a God of peace, He is a God of order. In spite na nakikita po natin mga nangyayari sa ganapan, kabi-kabila, lalo na dito sa ating bansa, na kung saan ay may kaguluhan, may sa Senado, andun ang kanilang pag-aaway-away, andun sa ating mga namumuno, ngayong eleksyon, marami po ang mga bagay na kung saan nakikita natin ang mga dami na kung saan ay mga politiko na namimigay, na kung saan nanawa ang mga tao ay matuto na sa panahon ito na wag lang kung saan ay paglimian nila. Andun nga po yung ating West Philippine Sea, andun nga po yung ating mga OFW, maraming bagay. Pero ang dapat nakikita natin na kung saan ay end times, pero salamat sa God. Dahil He is a God of peace, He is a God of order, He is the one who is giving us a wisdom and knowledge para patahak po sa panahon ito ay kung ano yung, siya nagtuturo kung ano yung dapat nating gawin. Sabi nga po, dito sa nakita po natin na kung saan ay dito sa pinakitang ito ay sa lahat ng hamong ito na naganap kay Haring David sa kanyang panahon niya, andun nga po na kung saan ipinakita niya kung paano siya naging matapang sa lahat ng ito. Na kanyang hamon na ipinakita sa kanya dahil nakita niya na ang Panginoon natin na ando lagi sa kanya. Dito sa verse 40 hanggang 42, sabi po dito, pinaurong mo sila na pag ako'y nakita,
at may galit sa akin, iyong pinupuksa. Sila'y pinasasaklolo mo, ngunit bigong libos. Di sila tunutugon, di sila tinugon ng Panginoong Diyos. Ano po? Ayan, sabi nga po dito, you made my enemies turn their backs in flight, and I destroyed my foes. They carried for help, but there was no one to save them to the Lord, but he did not answer. I beat them as a pine and dust born on the wind. I poured them out like a mud in the street. Sabi nga po, si David po sa kabila ng kanyang katapangan ay merciful din po siya. Mahabagin din po siya. Sabi nga po dito, makita po natin, sa kasaysayan, di ba? Sa maraming pagkakataon na ginawa sa kanya ni Haring Saul, na siya'y patayin, at andun nga po na malapit lang na pwede niyang gawin, na siya'y unahan niyang patayin si Haring Saul, pero hindi natin yung nakita, bagkos naging mahabag siya, nirespeto niya, ginala nga po niya si Haring Saul, dahil alam niya ni David na siya ay ini-anoint, nilangisa ng ating Diyos para maging hari. Andun nga po na kung saan ay sinabal, na kung saan, andun nga po na kung saan ay, dito yung iba't iba na kung saan naging karanasan ni Haring David, na andun nga po na kung saan ay nagpakita siya ng dakilang kadabaitan sa kanyang mga nasasakupan. Isa sa mga bagay nakita po natin doon si Mephibosheth, yung pong anak ni Jonathan, na kung saan kinalinga niya, na kung saan si Mephibosheth po ay isang naging lumpo, at yung nung makilala niya na siya ay yung anak ni Jonathan, ay andun nga po na kinupkup niya yon si Mephibosheth. Na kung saan andun nga po na kung saan ay pagpapakita na siya ay punong-puno ng habag at kalinga. Ang kanyang puso ay punong-puno ng habag. Maawain po siya. Sabi nga po dito, hindi po niya hiniling na wala po tayong nabasa, natunghaya sa ating sa kasaysayan na hiniling sa Panginoon na i-destroy yung kanya, na umaapi sa kanya. Sabi nga, sabi nga po, hindi po niya na kung saan, sabi nga, David was simply asking God to give the wicked to punishment they deserve. Siya po hindi niya ginawa sa kanyang sarili, kundi sa kanyang mga naging kaaway noon. Ang nakita lang po natin ay kumbaga nakita natin na ang ginawa po niya, mga kapatid, ay ibinigay sa ating Panginoon kung ano yung kaparusahan dapat maganap sa umaaway po sa kanya. So, ganun po siya ka-merciful. Hindi sa sarili niyang dahas at kamay, kundi sa pamagitan ng pag-angkla niya sa Panginoon kung ano ang dapat na kaparusahan sa umaapi sa kanya. Sabi nga po ay, David great power has become legendary. Yung kanyang kapangyarihan ay tunay nga po, nakita po natin ito sa verse 43 to 45. Sabi po dito sa verse 43, sa panghimagsik ko'y ako'y iligtas mo, sa maraming bansay gawin mong pangulo, marami ng sakop akong mga tao, kung bagamat sila hindi kilala ko. Sa bawat utos ko, sila'y sumusunod, maging ang dayuhay pawang lumulukod. Lumalapit silang sira na ang loob habang lumalabas sa kanilang muog. So ito po isang bagay na makita po natin dito na kung saan, meron po siya na kung saan ay David great power had become legendary. Ibig sabihin naman na God give him victory in every battle. Binibigyan ng ating Panginoon ng pagtatagumpay sa bawat laban po niya. Na kung saan ipinakita po dito. Marami po na kung saan, so ikalawang Samuel, makita po natin yung record of victories over the Jebusites, sa kanyang pagtatagumpay, sa kanyang Jebusites, sa mga Palestine, andun nga po sa mga Edomites and Ammonites. Ito po yung 7 sana kung saan ipinakonquer sa kanya ng ating Panginoon. Na kung saan naandun ang kanyang pagtatagumpay. The king of Tyre sent supply working to help David his place. At ang nangyari, tinulungan pa po siya na at the end, na kung saan sa kanyang buhay, ay yung hari ng Tyre, na kung saan, ay sabi nga po, yun pa nga ang tumulong sa kanya para magbigay ng mga kagamitan, gagamitin po sa pagtatayo ng templong inihahanda niya noon na hindi siya nagawa, kundi inihanda po niya lahat ng kanyang mga gagamitin para sa pagtatayo ng templo. Sabi nga po dito, but David did not attribute his victory to himself. Hindi niya sa kanyang sarili, yung kanyang mga katangian yun, hindi niya inangkin sa kanyang sarili. He fully realized that the purpose of his position was to bless God's people. Sa kanyang sarili, ay andun nga po na kung saan ay hindi niya yung mga tagumpay niyang yon, kundi he fully realized the purpose of his position. Ang layunin ng kanyang katungkulan noon bilang isang mandirigma at hari ay para pagpalain ang mga anak ng Diyos. Siya'y naging instrumento para po gamitin ng Diyos para sa pagpapala
sa kanyang mga anak na gusto ng ating Panginoon, na kung saan ipinadama yung pag-ibig ng ating Panginoon sa mga taong kinakalinga niya at ginamit nga po niya si Haring David. Ito po yung awitin na ito na kung saan makita po natin sa Psalm 18 kung paano si Haring David ay andun nga po yung kanyang pagtatagumpay sa buhay. Hindi nawala yung kanyang gratitude sa ating Panginoon. Hindi niya itinaas ang kanyang sarili, na kung saan ay wala po tayong nakita na itinaas naman niya kahit minsan ang kanyang sarili. Bagkus andun po lagi yung kanyang pagpapakumbaba, humility and humbleness sa harapan ng ating Panginoon. At ginampanan niya po niya ng buong katapatan yung tungkulin niya. Kaya nga po sabi, ito yung kanyang legendary o napamana niya sa kanyang mga sumusunod, mga lahi na sumunod sa kanya. Bagamat dumating po na yung mga taong nakalimot na sa ginawa ni Haring David dahil nga po na andun nga po na sila ay pinarusahan ng ating Panginoon. Pero sa buhay po ni Haring David, ang nakikita nga po natin dito yung kanyang halimbawa na dapat po nating tularan. Purihin po ang ating Panginoon. Nawa po mga kapatid, meron po tayong nakuha na pag-aralan sa buhay ni Haring David. Ito po sa ating pinag-aaralan, pinagninilayan sa Aklat ng Mga Awit chapter 18. Purihin po ating Panginoon. Heavenly Father, merciful God, thank you po, Panginoon, sa mga bagay na itinuro mo patungkol po sa ginawa ni Haring David at kung sino siya sa iyong harabanal na harapan. Yung tapang niya, yung talino niya, Panginoon, yung puso niya, Panginoon. Kaya nga po dito nakikita po namin kung paano nga po, O Diyos, siya ay naging malapit sa puso mo, O God, na kung saan siya po andun ang kanyang pagiging humble, andun ang kanyang pagiging matapang, pagkatapangan sa gawa ng katwiran, Panginoon. Kaya po, Ama, lahat ng itong amin na pagninilayan, hayaan mo nga po, O Diyos, na ito po ay aming malakaran din po. Ito po yung aming maging example sa amin, upang sa aming pong paglagong espiritual, ay patuloy, O Diyos, na magawa din po namin at mga bagay na ito, Panginoon, para sa iyong ikaluluwalhati. Salamat po ang Ama. Pagpalain mo po, O Diyos, ang 20 anak mong narito sa loob ng platform na ito. Nanawa nga po, Ama, sa bawat salita mo, ay meron po silang nakuha, meron sila na kung saan ay pangahawakan, na kung saan ito po ay sa ikatatatag ng aming pananalig, pananampalataya sa bawat isa. Lord, kilala mo ang bawat isa sa aming narito ang 20 ugat, kaya po, Ama, ang pagpapalat biyaya ay aming patuloy pong inaasahan mula sa iyo. Physical, spiritual, financial, emotional, Panginoon. Lahat ng ito'y magagawa mo, God, na ibigay po sa amin ang kapahayagan mo, ang pagpapala mo, God. In the mighty name of Jesus. Salamat po, Ama. Patuloy na bigkisin kami ng iyong pag-ibig, na karunungan nagmumula sa iyo, ng kababaang loob, O God, hindi magmataasan, kundi patuloy, O God, magkalakasan kami sa ganitong mga gawain na ikaw po ang mapaparangalan. Sa iyo lamang, Ama, ang papuri ko sa salamat sa pangalan po na Panginoon Jesus. Amen and amen, Lord. Thank you po. Back to you po, Ma'am Andrea. God bless po sa lahat. Praise God. Maraming salamat po.